Live. Naka-live na tayo. Sir, may statement kayo or diretso tanong na po? Meron akong statement. Kung ako doon sa pasahero, huwag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin Intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA Terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exit sa EDSA northbound. Pag exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Isang Soler naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natukoy yun, kakausapin natin yung security. Most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung pritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtaka, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap na sa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok dun sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako po itong mag-imbestiga, hindi, pangalawa na lang yun para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandun po
sa mga VIPs, pinay-escort illegally, that's illegal, I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators, hindi pag-escort ng mga VIPs, hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. Sir, nagpala na kayo ng resolution regarding this? I will draft a resolution para inherit legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want Senate investigations, bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito.